Alrighty, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. It is once again another Sunday, no? Ang ating pong Kapihan Live, 10 p.m. tayo lagi, Philippine time, no? So, wherever man po kayo, yan ho ay good morning, good afternoon, o good evening, no? So, kamusta po ang lahat, no? We're trying to get yung ating Kapihan Live natin na mag-streaming, no? And I'm just gonna wait for Miss Laarni to join us para po tayo ay makumpleto dito. So just give us a moment. Okay, so let's wait for Miss Laarni. Ayun, there you go. I could actually invite Miss Laarni. There you go. That would be TikTok. Do you see the invite, Miss Laarni? The invite is there. Do you see it? Saan? Okay. Just wait lang po at tayo figure out natin ang atin hong... Yes, hello, Miss Jocelyn. Okay. Asan ka, Coach? Nandito. TikTok? Yes. Yes, I'm in TikTok. Hindi ko makita. You're using Kapihan or yung Kapihan. personal mo? Kapihan. It is, my personal is Kapihan. Okay, wait lang ha. Wait nyo lang ang Inday. Sige lang. Okay. Quick invite. Let's see if I could... Hindi kita makita. You added me the last time, so you can actually look for that. Okay, so just give us a moment po at tayo ay nagsisend pa lang ng invite. Okay, so just give us a moment po at tayo ay nagsisend pa lang ng invite. Hold on. I'm gonna share it sa atin pong mga nagsisend pa lang ng invite. Hold on. I'm gonna share it sa atin pong mga nagsisend pa lang ng invite. Hold on. I'm gonna share it sa atin pong mga nagsisend pa lang ng invite. Hold on. I'm gonna share it sa atin pong mga messenger. A link sa ating mga messenger. Okay. Ayan. Miss Laarni joined. It says, say hi. It says, IMG Laarni joined. So you opened it. Okay. All Hindi right. ko nakikita, Coach. I'm gonna try to invite again because it says viewers. You're one of the viewers, and I'm trying to invite you again. I already joined, pero You can't see see it. myself. All right. So just try to figure it out and magsimula muna tayo. Okay? So everyone, again, good morning, good afternoon, and good evening. No? So it is once again ang atin pong kapihan natin, no? And yung ating pong topic ngayon ay yung ating long-term benefits, no? So basically, long-term benefits, long-term care benefits ay isa pong tinatawag ho natin na mga dapat paghandaan, no? So I will discuss further po yung ating pag sinasabi ho natin ng mga long-term benefits, but I want everyone to isipin nyo po ang ating mga tinatawag po na proteksyon sa ating kalusugan, no? Because not very many people will actually understand ano nga ba si long-term care, no? Ano nga ba si HMO? Ano nga ba yung tinatawag po natin na yung mga pangangailangan ho natin doon sa
pag tayo ho ay nagkasakit at tayo ho ay papasok sa ospital, no? So, I would encourage everyone ho na i-share po ninyo ang ating live dahil ho, ito po yung ating tinatawag na makakatulong sa atin para maintindihan ho natin yung ating kailangang paghandaan just in case ho na tayo ay magkasakit, no? Tayo ho ay magkaroon ng mga tinatawag po na pangangailangan pag pumasok ho tayo ng ospital, no? Not necessarily ang kailangan mo lang kasi ay typical na pinaghahandaan po ay ang ating PhilHealth, no? So dito ho sa ating tinatawag na topic ngayon na long-term care ay ito po ang makakapagbigay sa atin ng paghahanda, kumbaga, no? Another term for that is yung paghahanda. So ano nga ba si long-term care? So si long-term care po ay para po siyang pondo, no, na itatabi mo, iipunin mo, palalaguin mo, no, habang ikaw ay healthy pa, at ito ho ay pwede mong gamitin pag ikaw ay nagkasakit. So pag pumasok ka ho sa ospital, no, pag pumasok ka sa ospital, ang pupunta ka ho sa yung HMO na department, and then sasabihin ho sa iyo ni HMO department, ito ang iyong formas, no? Ito ho ang iyong formas para po doon sa ating what do you call this? Sa atin pong tinatawag na ikakaltas ni PhilHealth, no? Yung ikakaltas ni PhilHealth. So, basically po, dahil meron kang PhilHealth, ang mangyayari po doon, sasabihin ni hospital na i-fill out mo ito para pag ikaw ay lalabas na ng ospital, kakaltasin namin yung babayaran ni PhilHealth. Pero yung remaining na hindi babayaran ni PhilHealth, it's either ikaw ang magbabayad galing sa bulsa mo, or kung meron kang ibang HMO na health card, siya ho ang magbabayad doon sa remaining na hindi babayaran ni PhilHealth. So ladies and gentlemen, yan po yung ating dapat pag-ipunan. So there are different types of pangbayad. Meron hong nandiyan galing sa bulsa mo, pangbayad doon sa hindi babayaran ni PhilHealth, at nandiyan din po yung ating tinatawag na other health cards, no? Yung mga short-term na health cards na typical ho ay binibigay sa atin ng ating mga kumpanya, no? And then meron hong tinatawag na yung ating pong health card na long term. So ladies and gentlemen, isa-isahin ho natin. Ano nga ba ang benepisyo ng ating long term? Ano nga ba ang benepisyo ng ating pong mga tinatawag na long-term care HMO? So yan po, no? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alright, let me see. Si Miss La Arnie nag-hello. But let's see. Nandito ka na ba, Miss La Arnie? How in the world do I do that? Okay. Go live with guest. Alright. Host. How do I do that? You are. So, where are you? Magpasensyahan na po at figure out natin kung paano mag-go live with Miss La Arnie. Miss La Arnie, how do we do this? Okay. Okay. Interact. Okay, everyone. Kung meron ho kayong alam kung paano idagdag natin si Miss La Arnie dito, please message doon sa ating comment box, no? Para ho maisama natin si Miss La Arnie. Kung hindi natin ma-figure out ngayon, then we will figure out for later, no? But paki-share po yung ating link. I-share natin ho sa ating mga kasamahan natin, no, sa IMG at yung ating po mga guests natin. Okay, let's add a host. Let's see. Can we do that? All right.
Oh, okay. Miss Laarni, I think you need to go live, not on live. You need to go live so I can put you as one of the co-hosts. Okay? You need to go live and then I can do the quick invite for you. All right. I thought I could just do just invite the guest. So you need to go live and then I could add you as a host. So let me know when you're live. Alright, so again, ladies and gentlemen, tayo ho ay nandito para pag-usapan ang ating long-term care na benepisyo. So for all of you na alam nyo na po yung ating nag-iisang long-term care na ino-offer po na produkto doon sa Pilipinas, ay maganda ho siguro na i-share ninyo itong link natin ngayon so that they can actually hear, lalo na ho sa inyong mga pamilya, no? Lalo na ho sa inyong mga kliyente nyo, no? Share the live, no? Para ho sila ho ang what do you call this? Sila ho ang magtanong sa atin dito and I can answer them. Okay. So again, I'm gonna try. Okay, Miss Laarni. Okay, so Miss Laarni, you're still not. Oh, there you go. Okay, so. Ayan, grabe So, siya. I guess we're here. Okay, Miss Laarni. Open your camera or something. Okay, camera. Ayan. Alright. There we go. Bakit ang haba ng aking pilikmata? I could hear you and I could see you. Everyone, nakikita niyo po bang dalawa kami dito ni Miss Laarni? Okay. Yes. Yeah, everyone. Mag-message nga kayo dyan. Okay. Hello po, hello. Naririnig po ba ako? Ayan, mukhang dalawa na talaga tayo, coach. Hindi siya pwede sa aking laptop. Kailangan talaga is sa phone. Hindi ko lang alam kung okay ang aking sound. Yes, sagot nila is yes po. Naririnig ka daw nila, nakikita ka nila. So, there we go. That's good. Tsaka pwede pa lang. Marami tayong nandito. Alright, so you can probably open your phone and go to that link and you will see both of us. So, para makapanood ang ating everyone din, no, sa atin hong maging topic. Let me take a look if I could also do it. Oh, there. Oh, there. So, yes. Dalawa nga tayo. Nakikita nila sa TikTok. Okay. So, again, now we're Ito din yung sinabi ni ate, maganda daw ako sa TikTok. Dapat sa TikTok na lang tayo, coach. So, sa TikTok na lang talaga tayo dapat. Okay. So, everyone. So, now, we're on live in TikTok. And we can actually share this a lot easier. I'm not sure if Hong Kong, no, could actually watch us because Hong Kong is not allowed sa atin pong TikTok. So, is there a way for us? How do we share this that they could actually see? Meron ba tayong pagkakataon na mag-share? Or do I include yung ating YouTube? Or, I could try that. So, bear with us. No? This is our first na ginagawa natin ito. Bear with us while we're trying to figure it out. And maybe I could try it kasi may problema ho tayo sa atin na Facebook na account to open it with our streaming natin from the Zoom, no? So I could sana na mag-stream tayo, but then the problem is nag-error ho kasi yung ating Zoom using the browser. So I'm not sure what's going on there and I'm still gonna have to figure out, but nevertheless, I'm gonna try to figure it out. Maybe sa YouTube natin or something I could do. If not, then, well, tough, no? Next week, ulitin natin. Alright, or gagawa ako sa ating pong
crumbs natin every now and then I'll just put it in our kapihan natin. Okay, so let's continue muna, no? We'll figure it out later for how are we gonna share it to a lot more people, no? Okay. Alright, so let's see. I-share pa rin ho natin yung ating link. Miss Larnie, Miss Cecilia. You can share the link. Miss Cecilia, kung gusto mong pumasok, marami pa ho ang pwede nating ipasok dito. No? So, pwede mong idagdag, no? Si Miss Cecilia sa ating listahan. Kung gusto mo si Cecilia na na sumama sa amin dito. Done sharing na daw siya. Okay. Alright. So anyway, okay. So pag-usapan na ho natin yung ating pong tinatawag na long-term care. Right? So para ho tayo ay medyo makarami, no? Okay, hold on. Picture. What is picture in picture? Okay. Nag-post ng live si Miss Laarni. What happened there? Okay, there. She's back. Alright. There we go. Okay, so again, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Alright, so tayo ho ay pag-uusapan na natin ang ating pong long-term care. Ano ba ang mga benepisyo nito? So ladies and gentlemen, just like what I said earlier po, pag tayo ho ay pumasok sa isang ospital, no? Pag tayo ho ay nangailangan ng gamutan, tayo ho ay of course magbabayad ng ating bill, no, sa ospital. Pag tayo ay meron pong membership na tinatawag sa ating PhilHealth, ito po ay nasa Pilipinas, no? So kung meron ho tayong membership sa PhilHealth, tayo po ang magkakaroon ng discount, no? Dahil si PhilHealth po ay integrated yan sa lahat ng ospital. So ibig sabihin ho, pagpasok mo sa ospital, bibigyan ka ho nila ng reimbursement form, no, na para ka sa portion ni PhilHealth. So yung reimbursement form po na yan ang magsasabi po na kung ano ang iyong hospital bill at kung magkano ang participation, kumbaga babayaran ni PhilHealth doon po sa kanyang rating, no, sa mga rates ni PhilHealth na napagkasunduan na sa lahat ng ospital, doktor, klinika, no, mga laboratorio. Yan ho ay kakaltasin nila sa iyong final bill, no? So kakaltasin nila yan. So yung matitira po na dapat bayaran, ang mangyayari po doon, manggagaling sa bulsa mo, no? So it is very very much expensive. Most of the time, no, lalo na kung malaki ang ating hospital bill, most of the time this is the biggest problem of a lot of Filipinos. Dahil syempre, ano nga ba ang ating pwede po na pambayad, no? So a lot of us nangungutang, a lot of us ay nagkakaroon po ng tinatawag nating ano nga ba yung mga humihiram o sa mga kapitbahay o kung mga yung pangungutang natin na personal na utang o kaya po na pumipila tayo doon sa PCSO, no, para humingi ng tulong, o kaya tayo po ay humihingi ng tulong kay mayor, kay congressman, kay governor, o kay vice gov, no, dahil sila ho yung may mga konting pondo na itulong sa kanilang mga butante, kumbaga, no? Kanilang mga residente. So dito ho, kailangan nating isabi sa lahat na get the big picture, no? Ano ang chances na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na mabigyan? Most of the time, yes, oo, may makukuha ka. Pero kung ikaw ho ay nasa ospital, sinong uutusan mo na pumila doon para magpunta kay congressman, kay mayor, o kay governor, o pumila po sa PCSO para sa'yo? Kung meron man, kung magkano ho ang kanilang ibibigay, at kung bibigyan kanila ng letter na parang IOU para lang makalabas ng ospital, dapat ikaw ho ay nasa pangpublikong ospital.
no? Dapat nasa pampublikong ospital ka para ho i-honor nila yung letter na yon para makalabas ka. Kasi tandaan nyo po ha, ang iyong mga araw na nasa ospital ka, hindi po yan ikaw makakalabas kung wala kang pambayad. So kada araw na naiiwan ka sa ospital, dagdag ng dagdag po doon sa bayarin mo. Kulang na nga yung pambayad, di ba? So medyo hirap tayo nun kung hindi pa tayo makakalabas. Kahit pwede ka nang lumabas, nadadagdagan ng babayaran mo dahil nga ikaw ay walang pangbayad. So, ladies and gentlemen, ito ho ay kailangan nating lahat. Hindi ho po pwede na sabihin mo na ikaw ay basta lamang na magkakaroon ng PhilHealth. Hindi ho po pwede na sabihin mo lang na, meron naman akong PhilHealth, okay na yon. Paano yung sobrang hindi kayang bayaran ni PhilHealth? Paano po kung napunta ka sa hindi pang publikong ospital? Paano po kung ang iyong napuntahan na ospital ay mahal na ospital? So alam niyo po, si PhilHealth, kahit pampubliko o pribado na ospital ang puntahan mo, or pinakamahal na ospital ang pumuntahan mo, si PhilHealth po ay pareho lang ang ibabayad niya. No? Dahil meron ho siyang rates na sinusunod. Diyan sa galibrong rates na sinusunod po, yan po ang kanilang babayad at wala hong dagdag yan. Kasi dahil ba sa mas mahal ang ospital na papasukan mo? Hindi ho. Kung ano ang ginawa sa'yo, limbawa, ikaw ho ay CT scan, no? Ikaw ho ay, I don't know the exact na x-ray or whatever. Let's say na ang ibabayad po ni PhilHealth ay nasa 3,000 pesos. Kung ikaw ho ay pumasok sa pampublikong ospital, 3,000 ang ibabayad niya doon sa x-ray na ginawa sa'yo. No? Kung ikaw ay pumasok sa pribadong ospital na ang presyo ay 20,000, no? As opposed to doon kay pampubliko, let's say na ang presyo doon ay nasa 3,500. So, 3,000 ang binayaran ni PhilHealth, 500 na lang sana ang dadagdag mo kung nandun ka sa pampubliko. Dito po sa pribadong ospital, let's say na nasa 15,000 siya. So kung 15,000 siya, 3,000 ang binayad po ni PhilHealth, saan ka ho maghahanap nung sobra? No? Ikaw ang magbabayad doon, galing po sa bulsa mo. So kung meron ka hong tinatawag dating dagdag na HMO na magso-support doon sa iyong hospital bill, then ibig sabihin po, doon kakaltasin yung iyong pambayad doon sa CT scan sa'yo or in x-ray sa'yo, kung ano man ho ang ginawa sa'yo. But the thing is, it can only happen, no? It can only happen that way if you have one. Right? Ulitin ko po. That can only happen if you have one. But if you don't have the additional support na pang healthcare mo, HMO mo, laging galing lang po sa bulsa. So, ang tanong po natin dito ay, tayo ba ay insurable pa? Tayo ba ay eligible pa para kumuha ng atin pong HMO na pangdagdag? Alam nyo po, ang atin pong HMO na pangdagdag ay nakukuha po yan from age na 18 years old to 60 years old, doon po sa ating mga short term. Kada taon babayaran mo. Kung individual na ikaw ang kukuha, kada taon po babayaran mo yan. Gamitin mo o hindi, sa susunod na taon, pag nag-renew ka, babayaran mo ulit. Bakit? Kasi kailangan Dahil hindi mo alam kung ang iyo pong sakit masyadong maraming gagawin na maraming babayaran, di ba? So, ang kailangan, meron ka dapat na HMO na pangdagdag every single year. Magkasakit ka o hindi. Di ba? So, ito po yung tinatawag nating dapat, habang bata ka, no? Dapat meron ka. At huwag mong ilalaps yan every single year. No? Para pong yung ating tinatawag na insurance sa kotse. No? Ang insurance sa kotse, required. Di ba? Pag nag-renew ka ng iyong rehistro, hinihingan ka nila ng kahit man lang TPL, meron ka.
CTPL, no? Yung atin pong requirement na liability lamang. Hindi na covered ang kotse mo, pero at least may liability ka na pag may dinamage ka na iba, yan ho ay sila ho ay mababayaran, no? Depende kung gaano kalaki ang TPL mo, pero kung yung required lang yan, no, mura lang po yan. So, syempre, maliit din ang coverage na pwede mong doon sa pambayad po, doon sa mga dinamay mo. It's just the liability. But, yan ho ay short term. Yan ho ay tinatawag nating short term that you actually have to renew every single year. Gamitin mo o hindi, you have to renew that. So, ladies and gentlemen, that is the HMO, Health Maintenance Organization, na magsusupport o magdadagdag sa mga hindi mababayaran ni PhilHealth. Now, as of right now, there are 26 health maintenance organization companies, kasama na po sa 26 na yan si PhilHealth, na niregulate po ni Insurance Commission as of July 31st, 2024. So, makikita nyo po ang listahan na yan sa ating pong Insurance